di pa nasagot kanina. Okay. Yung mga, Mr. Chair, as to the LGUs, because right now what we are releasing or inaano natin ayuda is through the sector, through the department, through the different departments and agencies. So we leave the implementation to the different departments and agencies. But I guess they're already, as mentioned by Yusek Sulit, they're already distributing that through the to the LGUs, Mr. Chair. But of course, yung ating mga ano po, we also yung releases po rin naman natin sa mga department and agencies, I understand they have an allocation per LGUs na rin po yon, Mr. Chair, based on their target beneficiaries. nabanggit ko po kanina, Secretary Toledo, di ba? Napakabilis po ng pag-release nyo ng mga unprogram funds during the past 3 years, di ba? 2022, 2023, 2024, 2025. At alam naman natin yung iba dyan sa mga unprogram funds ay ginamit sa hindi importanteng mga programa. And yung iba ay nasangkot pa sa korupsyon, di ba? Baka naman po mabigyan nyo ng prioridad po itong pooling of funds, nabanggit ko kanina. Kung walang authority, kaya na ba ng executive order or kailangan pa namin dito sa... anong scope po ng inyong authority gamitin yung mga unused funds na pwede niyong gamitin pangtulong sa mga mahirap? Itong diretsyong makakatulong sa mga mahirap. At paano niyo masisiguro na makakarating talaga to sa mga mahirap nating kababayan? Mr. Chair, as to the pooling of funds, I guess we need a law or a bill for us to support that or authority for us and the power to kumbaga consolidate. Kaya nga or pool the tinatanong funds. namin kayo kanina. Pero right now po, what we're doing right now is sabi ko nga, we will issue a efficiency measure to look at yung mga non-essential MOE. Titignan po natin para magkaroon tayo ng savings. So yun po, and I mentioned earlier that we have around, based on our estimates, we'll be having around 12 to 25 billion efficiency measure from those MOE, non-essential MOE, Mr. Chair. Yun muna ang gagamitin niya sa ngayon. Yes, Mr. Chair, aside from what has been the existing, I've mentioned the uplift proposed possible sources coming from the different departments, agencies, regular PAPs po. Since sinabi mo kailangan nyo nga ng batas dito, pero hindi nyo pa irerekomenda sa Pangulo? So far from our view, right now we are not still getting there. But of course, in the case na pwede po nating, in the case na this will prolong, with extreme cases po, we will, of course, definitely will go to Congress to get that authority or pagpasa po ng just like the bayanihan. For the record, so ibig mo sabihin kaya pa sa existing? Yes, Mr. Chair. Sa inyong, based on sa GAA muna? Yes, Mr. Chair. Can you assure the public na walang mahirapan ng mga nasa transport sector natin? So far, Mr. Chair, yung aming programa po, which we already released to specifically for the Department of Transportation, nalilisa po. And they have already requested additional funding for one of which is the service contracting, which is 5 billion po, nasa amin na po sa DBM. They submitted that last Friday. So titingnan na po namin how could we also release the additional funds for the DOTR. Paalala ko lang po, Secretary Toledo, napakahalaga po nitong DBM. Saka sakaling mabigyan kayo ng authority or based on the GAA lang, pakiusap ko lang, bigyan niyo po ng prioridad itong problemang itong sa krisis natin. At walang masayang na pondo ng gobyerno. Hirap talaga yung Pilipino. Maawa kayo sa Pilipino, Mr. Secretary. Yes, Mr. Chair. Kaya po tayo may uplift at the same time we are doing all our best to really help our vulnerable sector, especially the transport sector. And just for the transport sector, pati ating mga OFWs, Mr. Chair. Lahat po yan, Mr. Secretary,
lahat ng mga mahihirap nating kababayan, sila po ang unahin nyo kung sakaling makakapag-pool kayo ng funds o based on authority kung may bibigay sa iyo yung Congress or even sa present setup nyo po. Yun lang po ang paalala ko, unahin nyo yung mga mahihirap nating kababayan. And another question no, sa power. Sino hong appropriate person na makakasagot nito? Sa kuryente, wala bang, in the next 3 months, since okay pa tayo in the next 3 months to our ERC, you're the new chairperson. Chairperson, Mr. Kailan lang po kayo naging chairperson sa? Last August 2025, Mr. Chair. Kayo po yung, you have a fixed term, no? Of 7 years, am I correct? Or The chair Six- has a fixed term of 7 years, but 7 I years, am only taking over the unexpired portion of the term of my predecessor, Mr. Chair. nag-resign po siya? Yes, Mr. Chair. Sino pong napalitan nyo, sir? Si Chairperson Mona Lisa Di Malanta, Mr. Chair. So until kailan ho kayo mag-serve pa po? 2029, the term, that 7-year term ends, Mr. Chair. 2029. Okay. Before dun sa tanong ko, ang ERC, hindi kayo, separate po kayo or under ho kayo ng DOE? Separate po kami na regulator. How about the NAPOCOR po, Mr. Mr. Chair, CEO, President? Mr. Chair, if Jericho. I may, sa NAPOCOR po, sa off-grid electrification po kami, sa generation portion po. Oo. Under po kayo ng DOE, sir? Yung chairman po namin is DOF, but operationally we take orders from the DOE and our board. Okay. So ang makakasagot po nitong sa kuryente, speaking about the next 3 months, na may tataas ba o wala? O dapat wala, no? Kayo po, Mr. Chairperson. Yes, Mr. Chair. Ang amin pong nakikita ay dun sa karamihan ng ating mga distribution utilities ay maaaring magkaroon sila ng pagtataas sa singil. Nagsimula na nga po ngayong buwan na ito ng Abril, nakita natin yung pagtaas ng singil ng karamihan sa ating mga distribution utilities. 8 doon sa mga utilities natin ay nagtala ng mga maabot ng mahigit piso na pagtaas sa kanilang singil. Ang Meralco naman po ay nagtala ng pagtaas ng 53 centavos. Ilan po ito, Mr. Ito po ay para sa kanilang April na billing. So ito po ay yung magko-correspond na doon sa supply month ng Marso na kung saan may mga linggo na dito na tinamaan na nung mga pagtataas ng presyo ng langis. Ito po, Secretary Balikasan, ito pa yung aside from the transport sector, mabigat po ito. Isipin niyo sa mga minimum wage earner, magkano lang yung kakain sila sa labas pag nagtrabaho sila. Gagastos yan ng mga 150. Yung pamasahe pa nila, wala na silang take-home pay. Ito pa, hindi nyo nakikita ng kahit na sentabo lang yung sinasabi niya, pero bawat patak ng sentabo, piso yan. At bawat patak ng piso, 100 na naman yan. So, talagang ito yung sinasabi natin na domino effect, Secretary Balikasan at Secretary Toledo. Kaya natanong ko na tumataas na ba yung presyo ng kuryente, no? Kasi, Attorney Juan, ito yung sentabo na sinasabi nyo. For an average consumer, yung naka-electric fan, may refrigerator sa bahay, kahit walang aircon, magkano ho ba yung nagagastos niya buwan-buwan? Ang typical po natin na residential customer ay kumukonsumo ng mga 200 kilowatt hours at kung siya ay isang consumer ng Meralco sa 53 centavos na pagtataas, so aabot ng 106 pesos ang magiging taas ng kanyang babayaran ngayong buwan na ito. A month po yun? Opo. Sa a month. Sa ordinaryo, na yung mga electric fan lang.
Mas mataas na po ng konti, hindi lang electric fan, kaya na nun ang mayroong maliit na refrigerator at TV. Pero ito po ay para sa Meralco at syempre yung taas na yan ng kanyang electricity bill para sa buwan na ito, nakadepende naman yung susunod na buwan sa kanyang konsumo pa rin at doon sa magiging aktual na singil naman ng Meralco para sa susunod na buwan. Ano hong ginagawa ng, since kayo po yung nagre-regulate ng presyo ng, ng kuryente, pinapayagan nyo naman po na tumaas yung presyo ng kuryente dahil sa kasalukuyang krisis? Yung pong ating binabayaran kasi sa ating konsumo, mayroong component po dyan ang nire-regulate ng ERC. Ito yung sa distribution at transmission niya. At meron naman ang component ng ating retail rate, yung sa generation at transmission na nagre-reflect sa bill ng isang distribution utility at ganun din yung mga taxes, subsidies, and other pass-through charges. Ito naman po ay nakadepende doon sa aktual na gastos ng isang distribution utility. Halimbawa ay yung pinagkukunan ng isang distribution utility na generation companies at sa WESM na rin, kung kumukuha siya doon, kung nagkaroon ng pagtataas sa singil nila, ito ay pinapayagan namin na mabawi ng distribution utility, mapass-through niya, nang sa ganon ay mabayaran naman yung nag-supply ng kuryente na yan. Pero pagdating dun sa singil ng distribution utility, yung tinatawag nating distribution, supply, and metering charge, ito ay aming itinatakda at bago pa magkaroon ng adjustment dito, kinakailangan duman sa isang formal na rate proceedings. Ang tanong ko po dito, Mr. Chairperson, mahirap po maintindihan ng ordinaryong Pilipino yon. Yung dadaan pa sa distribution, sino yung nagsusupply ng power. Ang tanong natin dito is, sa projection nyo po in the next 3 months, apektado tayo rito sa, gaano ka-apektado yung presyo ng kuryente? Ang epekto po ng nangyayari yung sitwasyon ay depende na rin kada isang distribution utility dahil iba't iba ang pinagkukunan ng bawat distribution utility natin at kaya nga ang nakita natin na impact dito sa April, iba-iba din at may mga 8 lang na distribution utility ang nagtakda ng mas higit sa piso na pagtataas. Bakit po? Una po ay nakadepende kasi doon sa kanilang pinagkunan ng kuryente para sa Abril at depende rin kung ang pinanggalingan na singil nila ng generation ay mababa noong Marso. Mayroon po kasi na yung mga ibang distribution utility na umabot lang ng mga nasa 3 piso ang generation charge nila noong nakaraang buwan, kaya't nung sumipa ang presyuhan ng kuryente ngayong Marso, bagamat comparable sa ibang mga sinisingil ng ibang generation companies, pagdating sa particular na distribution utility na yun, malaki ang naging impact kasi nga ang pinanggalingan niyang generation charge ay mas mababa kumpara sa iba. Paano makakatulong yung gobyerno na hindi mo nang magkaroon muna ng status quo, hindi mo natataas yung presyo ng kuryente? Yung naipapataw sa mga consumers. Yun pong isang ginawa na namin na hakbang, yung pagdedeklara ng suspension ng wholesale electricity spot market, may malaking tulong na din po yan pag-stabilize ng presyo ng singil ng kuryente na nanggagaling sa wholesale electricity spot market. Dahil magkakaroon tayo ng administered pricing sa WESM, imbis na yung ibang mga generation companies ay magkaroon ng insentibo na mag-offer ng mataas na presyo sa merkado ng higit sa kanilang marginal cost, sila ay walang choice but to accept kung ano yung administered price na mag-a-apply sa kanila base sa teknolohiya nila. At the same time, dahil mayroon tayong pinaiiral under the WESM suspension na special operating guidelines, ang ating mga planta na mas mura ay nauuna nating magamit. Kasi kung ito ay nakadepende lang kung ano ang magiging kalakaran sa merkado, maaring may mga planta na mas mahal pero sila ang mauna kaysa doon sa mga plantang mas mura tulad ng coal.
Kita nyo lang po, Mr. Chairperson, no? Sa minimum wage earner po ng taga Metro Manila NCR, 600 pesos or 610, 150 sa pagkain. Pamasahe niya, gastos siya ng 100, 250. So maiwan 350 na lang para sa pagkain. Paano pa yung pag-aaral ng kanyang anak? Kung meron siyang 3 anak, tapos paano na lang yung pambayad sa utilities, tubig at kuryente. Talagang mahirapan po yung mga kababayan natin. And the government should address this and merong concrete plan. Hindi lang tayo, para tayong semi-pandemic po itong dinadanas natin sa ngayon at wag nating hayaang umabot pa sa talagang full-blown na pandemic or crisis. At tugunan po kagad natin ito. I-reprioritize po yung spending nyo po sa ating finance manager. Yun, nakasalalay rin po sa inyo ito. Kasi hawak nyo yung pondo ng bayan at unahin nyo lang po yung mga kababayan nating mahirap na walang magutom po dito sa krisis na ito. Apektado tayong lahat dito. Domino effect nga po. Yun po, salamat Mr. Chair sa pagkakataon. Thank you, Senator Bongo. Sundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Bongo kay Chairman Juan.